Martin POV. Nakatanaw ako kay Maggie, habang palabas ito ng aking kwarto bitbit ang tray na pinagkainan ko. Kunot-nuo ako hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Napabuntong hininga na lamang ako, at wala sa loob na napatingin ako sa cellphone na nakapatong sa lamesa. Alam kong kay Maggie yun, dahil siya lang naman ang may hawak nito kanina. Tatayo na sana ako, nang mag-vibrate ang phone, sinilip ko ito at lalong nagsalubong ang mga kilay ko, dahil may tumatawag. Lumabas ang paninibugho kong nararamdaman sa nakita kong pangalan sa screen ng cellphone. Baby ko, ang nakalagay na pangalan sa screen. Baby ko ka pa masamang tingin ang pinukol ko sa pobreng cellphone. Kung naging tao lamang iyon, ay baka wala nang hininga iyon sa titig kong nakakamatay. Kusang namatay ang tawag, pero maya-maya pa ay nag-vibrate na naman. Inis niya sa cellphone na walang tigil sa kaka-vibrate. Masama ang loob ko na may minamahal na palang iba ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Kung kailan abot kamay ko na, kesa ko naman malalaman na may anak na ito, at ngayon tiyak ay may kasintahan na ito. Namatay ang tawag. Sa pangatlong pagkakataon, ay tumawag na naman, kaya nagpupuyos sa galit na kinuha ko ito sa lamesa at sinagot. What the, mommy? Nabitin ang pagmumura ko, sa malambing at maliit na boses ng batang babae. Halos mapatalo ng puso ko sa aking narinig. Mommy, are you there? Parang anghel sa aking tenga ang pagsasalita sa kabilang linya. Pakiramdam ko ay nalunok ko na ang sariling dila ko. Mommy, are you angry? Why are you not answering me? Malungkot na boses ang aking naramdaman. Parang kinurot ang puso ko sa aking narinig. Hello, sagot ko nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung bakit ganito ang pakiramdam ko. Who are you? Where is my mommy? Tumikim muna ako. She is busy. Working. Oh okay, I'm sorry, tumahimik ito ng ilang segundo. Are you friend of my mommy? Tanong nito sa akin na kinatuwid ko ng upo. Yeah. Oh hello Mr. Friend. Magiliw nitong sagot. Hi little one. Hindi ko alam pero natutuwa ang puso ko, habang kausap ito. Maski ang pakikipag-usap nito, ay parang matanda dahil hindi bulol magsalita. Mukhang matalino din ito. I want you to know my name. Okay sure baby. Bigla akong na-excite sa sinabi nito. My name is Micah Bautista, but you can call me Mickey, and I am 3 years old. Pagpapakilala nito na para bang kinabisado na sa school. Bakas din sa boses nito ang pagiging masayahin. Halos matulos ako sa aking pagkakaupo, at nablangko ang aking isipan. Parang ilang ulit na sinuntok ang aking dibdib sa tindi ng pagkabog. Micah Bautista, 3 years old. Paanong ang surname nito ay parehas kay Maggie, hindi ba ito pinanagutan ng lalaki? And what the? 3 years old. Parang sumakit ang ulo ko. You introduce yourself Mr. Friend. Ako naman ay halos hindi makapagsalita. Mr. Friend, are you there? Yes, I'm here. Okay then what's your name? Napangiti ako ng kaunti, dahil mukhang makulat ito. My name is Martin. Oh I like your name, sabi nito sabay hagik-hak na kay sarap pakinggan. Bigla itong napatigil sa kabilang linya, nang may marinig pang isang boses ng babae. Diyos ko po, Mickey. Bakit ka tumatawag sa mommy mo? Busy siya at bawal istorbohin. Rinig na rinig ko ang boses ng nagsasalita, kahit malayo ang boses nito sa cellphone. But I want to talk to mommy. I missed her tita. Ang maliit na boses na nagpahaplos sa aking puso. Hindi ba sabi ng mommy mo siya ang unang tatawag, dapat sinusunod mo si mommy? Para di siya magalit, mahinahon itong boses na tinawag ni Mickey na tita. Halika na nga dito, manood na lang tayo ng Peppa Pig, narinig ko pa ang ilang kaluskos. Hanggang sa wala nang nagsasalita. Napatingin ako sa screen ng cellphone, at patuloy lamang ang tawag. Wala sa loob ay napatitig ako sa aking hawak. Mabilis na naibaba ko ang hawak na cellphone, at pinindot ang end call, nang makita ko ang pagbukas ng pintuan. At pumasok si Maggie na kunot-nuo. Ay andito lang pala ang cellphone ko, kanina ko pa hinahanap, akala ko na wala ko na, sambit nito at agad kinuha ang cellphone. Umupo ito sa dati nitong pwesto, at bahagyang nilayo ang binti nito. Para hindi dumikit sa nakabukaka kong binti.
Napatingin ako sa kanyang reaksyon, hindi ko alam sa tuwing nakikita ko ang malaanghel nitong mukha. Ay palagi na lamang tumitibok ng malakas ang aking puso. Nakakaakit ang mukha nitong maliit, mga matang mapupungay, at malalantek na mga pilak mata. Ilong na matangos kahit maliit, at ang lips nitong maliit at namumula, na palagi kong di maiwasan na hindi ito isiping halikan. Sa tuwing nagsasalita ito, ay palagi akong nagtitimpi, pero kunti na lang at tiyak matitikman ko na ulit ang labi nitong masarap, tulad noong 4 na taong lumipas. May tumawag dito sir, biglang salita ni Maggie, at bigla akong natauhan sa pagkakatitig dito. Yes, sabi ko na di inaalis ang mga mata sa kanya. Ito naman ay parang namutla, at biglang hindi makapagsalita. Her name is Mickey, dagdag ko pa. Nakita kong paano manlaki ang mga mata nito, at halos mapang-anga. Sa susunod wag nyo na lang po sasagutin ang tawag. Makulat lang po ang anak ko, bigla itong napayuko. No, it's okay, and also I like to meet your daughter very soon. Napaangat ito ng ulo, at nakita ko kung paanong nag-iba ang aura ang magandang mukha nito. Naging matapang at galit. No, hinding-hindi ko ipapakita sa'yo ang anak ko. Mariing pagsasabi nito, at biglang tumayo at walang pasabi ay banirahan nito ng lakad palabas ng aking kwarto. Rinig ko pa ang malakas nitong pagkakasara sa pintuan. Naningkit ang aking mga mata, at tuluyang tumalim. Pakiramdam ko ay may tinatago ito sa akin. Napatayo ako at wala sa loob na lumakad-lakad sa aking malaking kwarto, habang nag-iisip. No, hindi maaring anak ko ang batang iyon. Hindi ako mapakali sa aking pagkakatayo at palakad-lakad. She's only 3 years old. And we made love 4 years ago. I'm not using anything on that day. Napaupo ako sa aking kama, at napahilamos gamit ang dalawa kong kamay. Walang tigil na pagmumura ang lumalabas sa aking bibig. Kung ayaw niya magsalita, pues ako ang gagawa, galit kong salita na para bang nasisiraan na ng bait sa aking pinag-iisip. Hindi ako mapapukali hanggat walang sagot. Totoo man ang aking hinala o hindi, ay kailangan ko ng confirmation. That's all. Maliksi kong kinuha ang cellphone ko, at nagdial sa numero ni Leandro. My buddy, isa itong magaling na detective na nasa NBI. Siya lang ang pag-asa ko at mapagkakatiwalaan. Tinawag ko ang number at nagring ito. Pero parang wala dahil di sinasagot. Answer this. Inis ko. Nakadalawang miss call na ako, ay wala pa din. Sa pangatlong pagkakataon ay sinagot na nito. I hate you. Ang tagal mong sumagot. Bulyo ko agad nang masagot sa kabilang linya. Ikaw na nga tong istorbo, ikaw pa ang galit singhal naman nito sakin. I don't care. Importante ta kaya umayos ka. Tulog na tulog ako dito, nang tumawag ka kung di ka ba naman nasisira ang ogag ka. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Makinig ka dahil mas importante ito. Malakas na mura ang sinagot nito sa akin. Ano bang problema mo? Tumikim ako at inayos ang pagsasalita. I want you to investigate this girl, all her family, and where in the place she lives with her family right now. At bakit ako pa napili mo, kung ikaw naghahanap sa kanya, ogag ka rin no? She is in my house. The only you can investigate is her family and her daughter. Biglang bumaba ang boses ko nang masama ang anak ni Maggie. Who's the lucky girl na kinababaliwan mo ngayon? Iba yan ah, hindi ka naman ganyan. Siya yung babae kinkwento ko 4 years ago. Oh, so your dreams came true. Gusto ko malaman kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang 4 na taon. Lalong-lalo na sa anak niyang 3 taong gulang. Bakit ka pa sa akin lumalapit, kung kasama mo na rin siya sa bahay mo? Tanungin mo na kung anong nangyari sa kanya. Hindi yun ganun kadali. Kaya nga kita tinawagan, dahil gusto ko ako na kusang tutuklas. I have no choice. Kaya ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko ng ganito, tiwala ko dito. Tumikim ang kabilang linya, hindi porke pinagkakatiwalaan mo ako, ay ganun-ganun na lang. Hoy para sabihin ko sa'yo bakasyon ko ngayon. At nag-resign na ako sa pagiging alagad ko ng batas. Ako naman ay napamaang sa sinabi nito. What the? Yes you heard it. I'm on my vacation starting today, but you already ruined it. Pinasa na sa akin ni Dad ang kumpanya kaya no choice.
Then do it while you in your vacation. Oh, I hate you. You must stay in vacation in Bataan and do your job. Ako nang bahala at wala kang ilalabas na pera, gagawin mo lang ay ipakita mo ang pagiging detective mo. Pag-aapura ko dito. Pack your things and go to your work now. Kailangan ko ng sagot after a week. Ogag ka talaga, Martin. Wala pa akong sinasabing pumapayag na ako. Nagdesisyon ka ng ogag ka. Bulyo nito sa akin na aking kinangisi. Gawin mo na lang, Leandro, para di ito malaman ni Big Boss. Malutong itong nagmura. Success. I'll send you all the details. Just only a weak body. Agad kong pinatay ang tawag at guminhawa ang pakiramdam ko. Whatever the results will come, I will get you, Maggie, whether you like it or not. Maggie POV. Inis na sumalampak ako sa kama, habang nagte-text sa aking kapatid. Huwag mo ipapahawak ang phone kay Mickey at busy ako, ayokong magalit ang boss ko. Candy, pasensya na ate. Hindi ko agad napansin na hawak na naman niya ang phone niya. Ako lang lagi ang mauunang tatawag, puwera lang pag emergency. Candy, opo ate. Huwag ka na magalit, may emoji pa itong pa-peace sign. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng galit kay Martin. Kung galit ba talaga iyon, bakit naman naisipan pa nitong gusto makita ang anak ko? Ayoko makita nito ang anak ko, at masaya naman kaming namumuhay ng payapa. Alam kong mayamang tao ito, at lahat kaya niyang pagalawin dahil sa pera nito. Paano kung malaman nito na anak nito si Mickey? At sa pilitan nitong kunin ang anak ko? Iniisip ko pa lamang ay parang mawawala na ako ng hininga. Kung nagawa nga nitong mahanap at lokohin ako, para lang makapunta sa poder nito, ay malaki ang tiyansa na kayang-kaya din nito kunin ang aking anak. Ayaw kong mangyari iyon. Magkakasakitan muna kaming dalawa. Napatingin ako sa picture ng aking anak sa gallery ng phone ko. Kamukhang kamukha ito ni Martin. Sa totoo lang wala man lang nakuha sa akin ang anak ko, puwera na lang dahil parehas kaming babae. Girl version ito ni Martin, lalo na sa mga mata nitong mahilig din tumingin ng matalim. Baby ko, mahina kong sambit. Biglang tumulo ang mga luha ko, sobra ko na itong namimiss. Dagdagan pa ang agam-agam ko kay Martin. Ilang minuto pa akong nakatitig, at napagpasyahan kong pumunta ng banyo para maghilamos, para mawala ang bakas ng aking pagluha. Nagpalit na rin ako ng t-shirt, dahil pakiramdam ko ay amoy pawis na ako. Ang kahapon na mga damit ko na nilagay ko sa malita, ay binalik ko ulit kagabi sa closet. Inayos ko na lamang din ang aking itsura, nagpulbo ako at naglagay ng kunting lip tint dahil namutla ako. Habang nagsusuklay para magpuyod ng buhok, ay nagring ang telepono. Hello, mahina kong sagot. Come to my office now, si Martin. Okay po sir. At nawala na ito sa kabilang linya. Naglakad na lamang ako palabas ng kwarto, habang basta ko na lamang pinuyod ang buhok, at may naglalaglagan pang mga maliliit na buhok, na dinasama sa pagtali. Nang makarating ay kumatok ako. Come in. Binuksan ko ang pinto at kung paano ang itsura nito nung unang pumasok ako, ay ganito na naman kadilim. Have a seat near me, pang-uutos nito. Lumapit ako at umupo sa tabi nito. Parehas kami ngayong nakaharap sa malaking monitor nito, kitang-kita ang mga galaw ng mga tao dito sa loob ng pamamahay, maski sa malaking gate na may mga security guard, kung saan una akong binabaan ng taxi. Katabi nito ang laptop nito, at sa kabilang side ang tambak na mga papel. Tumikim ako. Ano po ba ang magiging trabaho ko dito sa bahay mo, Sir Martin? Bukod sa di ka naman alagin, di ko napigilang itanong. Alagaan mo ako. Mabilis akong napalingon sa lalaking ito, at kunot-noo akong sumagot. Paano po kitang aalagaan? Parang takot sa'yo ang virus para magkasakit. Tumaas ang sulok ng labi nito, para bang pinipigilan ang matawa. Pero kitang-kita ko ang reaksyon nito. Dahil sa liwanag ng monitor. As you can see, andito ka para magtrabaho. Bawal kumontra, remember. Ako naman ay napasinghap. Halos makalimutan ko na ang kontratang iyon. Mautak talaga. Utusan ba ang kailangan mo? Nakataas na ang kilay ko, pwede naman. Depende sa mood ko. Kung ako sa'yo wag ka na magreklamo, sabi nito at humarap sa laptop. Nakakainis talaga ito.
Manood ka na lang dyan, I won't mind, sabay tipa sa keyboard. Tumayo na lamang ako, at kinuha ang remote control na nakapatong sa malaking table nito. At maya-maya pa ay naghanap ng papanoorin sa Netflix. Naghanap ako ng Korean drama. Bumalik ako sa aking pagkakaupo katabi si Martin, at hinayaan lang ako sa aking ginagawa. Baka pwedeng buksan natin ang ilaw. Di naman siguro kabawasan sa pera mo ang magbayad ng kuryente. Hindi kasi ako sanay sa madilim. Napatigil ito sa ginagawa at tumingin sa akin. Okay, pumalakpak ito ng 3 beses. At mabilis na nagliwanag ang buong paligid. Thank you. Matamis kong ngiti dito. At tinutok na ang paningin sa harap ng TV. Nakikita ko sa peripheral vision ko, na nakatitig na naman ito sa akin. Pero pigil ko ang sarili na wag itong lingunin din. Lumipas ang mga oras at napatingin ako sa orasan, saktong 12:00 na ng tanghali, lunchtime na pala. Itong katabi ko naman ay tahimik, at seryoso sa trabaho. Sir Martin, lunchtime na po. Napaangat ito ng ulo sa pagkakatipa sa keyboard. Okay, dadala na lang po kita ng makakain mo, akmang tatayo ako nang pigilan ako nito. No, stay here. Magpapaakyat na lang ako. Ako naman ay napamaang dito, at hindi na sumagot pa. Kinuha nito ang telepono sa kabilang side nito, at tinawagan si Nanay Lourdes. Wala pa atang 1 minuto itong nakipag-usap, ay binaba agad. Sumeryoso ulit ito sa harapan ng laptop. At ako naman ay tumutok ulit sa harap ng TV. Matapos ang 10 minuto, ay nakita ko pa sa malaking monitor si Nanay Lourdes, at isang kasamang kasambahay na may bitbit na 2 tray ng pagkain, paakyat sila ng elevator, hanggang sa iniluwa ang mga iyon. Tumayo na ako para salubungin sila at tulungan. Pinagbuksan ko sila ng pintuan, at pumasok silang 2, at maingat na nilagay ang 2 tray sa mini table nito. Nginitian ko silang 2 at nagpasalamat, mabilis silang lumabas ng opisina ni Martin. Sir Martin, kakain na po. Nagkasalubungan kami ng mga mata. Tumambal tuloy ang aking dibdib. Mauna ka na. Pero sir baka lumamig po ang pagkain mo. Bilasan mo na lang kumain, sabay balik sa harap ng laptop nito. Anong kinalaman ko po dun? Takang tanong ko dahil parang nasisiraan na naman ata ito. Sundin mo na lang ako, masungit nitong sabi. Napanguso na lamang ako, at nilapitan ang pagkain. Bahala ka nga sa buhay mo. Naiinis kong bulong. Nagsimula na akong kumain, masarap ang tinulang manok, may kasama pang pork chop. Napadami tuloy ako ng kanin. Mabilis kong naubos ang kinain ko, di na rin ako nakaramdam ng hiya sa likuran ko, bahala siya matanda na siya. Are you done? Bigla akong napalingon sa aking likuran, si Martin na naman, natural. Tapos na po sir. Okay then ako naman. Tumayo ako para paupuin sana ito pero hindi nangyari. Lumapit ka dito kasama ng pagkain, at subuan mo ako. Napanganga naman ako dito. Susubuan. Di ko napigilan ibulalas. Kaya wag ka nang paulit-ulit, at subuan mo na ako, kanina pa ako nagugutom, salubong ang mga kilay nito. Bakit di ka nalang kumain mag-isa, daig mo pa ang lumpo asak ko. Di ba bawal kumontra? Pang-iinis nito. Kaya wala na akong nagawa, kundi sundin ito ng labag sa loob. Okay boss. Hirap ko dito dahil nakatutok na naman ang mga mata sa laptop. Kinuha ko ang 1 tray ng pagkain, at pinatong sa malaking table nito. Nagsimula na akong kumuha ng kanin, at nilagyan ko ng ulam. Say wala sa loob na sabi ko. Ito naman sumulyap sa akin, habang ang mga kamay ay panay pindot sa keyboard. Ngumanga naman si Bakulaw. Pakiramdam ko ay ang baby ko ang pinapakain ko ng sandaling ito. Dahil ganito ko pinapakain ang aking anak. Feel naman itong sinubuan na parang bata, kaya halos masimot ang pagkain nito. Parang tumaba din ang aking puso sa ginawa ko, dahil naubos ng lalaki ang pagkain. Wala naman itong reklamo na sinunod-sunod ko ang subaw dito. Kahit pa nakatutok ang mga mata sa harapan nito. Pati pag-inom ng tubig ay ako pa. Pero sige na lang dahil bawal magreklamo. Dumighay pa ito. Thank you sweetheart, nakangiti itong tumingin sa akin. Ako naman ay pinamulahan ng mukha. Ibaba ko lang tong pinagkainan natin, na asiwang sabi ko. No need, you must stay here,
at agad mabilis na tinawag na naman si Nanay Lourdes. Gusto ko sanang magprotesta pero baka magalit ito, sabihin na namang bawal ang komontra. Kaya pinabayaan ko na lamang ito. Ilang sandali pa ay kumatok si Nanay Lourdes, pinagbuksan ko ito at ako na ang nag-abot sa kanya, ng 2 tray. Pasensya na po nanay kung naabala po kayo, nahihiya kong sagot. Ayos lang hiha at masasanay ka din, nakangiti ang matanda sa akin, at lumabas na ng silid. Bumalik naman ako sa tabi ni Marty, na seryoso na naman ang mukha sa dami ng ginagawa. Tinuon ko na lang ulit ang aking mata sa TV.